ugma na siguro larga sa barko. So gipahimuslan gihapon nato no ang atong pagka-estande dinhi sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. So Bradodong, proceed sa imong mga pangutana. Sige Bro Paul, maing gabi Bro Paul. Nakoy pangutana Bro Paul. Namugugoy kalibog ani Bro Paul parte aning sa Ebanghelyo. Mao ni pangutana nako Bro Paul. Nganong wala man giapil sa Ebanghelyo ang Ebanghelyo ni San Tomas? Labi na ning unang milagro ni Hesus sa nag-edad pa siya og 5 years old. So salamat Padudong no, ang Ebanghelyo dili lang kay nadiskubrihan sa simbahan nga dunay upat ka Ebanghelyo. So daghan mga gi-present nga Ebanghelyo sama sa imong giingon nga Gospel of St. Thomas, napay Gospel of St. Barnabas, Gospel of Mary Magdalene. Pero upat lang ang gi-canonize sa atong simbahan nga nahimong part sa New Testament. So ang imong pangutana nganong wala man i-appeal ang milagro ni Hesus sa nag-edad siya og 5 anyos kay sa maong sinulat sa gituohan nga Gospel of St. Thomas, si Kristo naghimo magmilagro. Pinaagi nato mga dahon nga laya nga nahimo kining mga langgam. So nganong wala kini appeal, ang una tungod kay walay supisinteng ebidensya nga ang writer sa maong ebanghelyo mao gayod si Santo Tomas nga apostol. Ug ikaduha, kung i-appeal ka na sa New Testament, mokontradik ka na sa usa sa ebanghelyo nga gi-approve sa atong simbahan nga Katoliko. Kay kung i-recognize ang Gospel of St. Thomas nga part sa New Testament books, mokontradik kini sa gipamulong o gisulat ni San Juan dinhi sa 2 Juan kapitulo 2 sa Juan versikulo 11. Namo kini ang giingon sa balaan nga kasulatan. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro didto sa kasal sa Cana sa Galilea. So matod sa Juan kapitulo 2 versikulo 11, ang pinakaunang milagro ni Hesus motong nahitabo didto sa kasal sa Cana sa Galilea sa pagsugod niya sa iyang ministry sa iyang edad nga kapin 30. Kung i-recognize ang Gospel of St. Thomas, mokontra siya ni ining maong ebanghelyo. Kay dinhi ning ebanghelyo, ang unang milagro ni Hesus mao tong paghimo sa tubig nga mahimong bino. So kung mao ni ang unang milagro, mosupak ni adtong 5 anyos pa si Hesus. Di din ni tinuod. Ang tinuod di ay nga ang unang milagro katong 5 anyos pa siya. Naghihimo niyang langgam katong mga dahon sa ngalaya. So kung i-recognize to nga part sa canon, una kining na-canonize na nga gospel naghisgot nga unang milagro ang kasal sa Cana, din mahitabo ang contradiction. So og tungod ni ana kay dili man proven nga ang writer mao si St. Thomas nga apostol, ang maong ebanghelyo nga gituohan wala nahimong kabahin sa New Testament apan gi-preserve karon sa simbahang Katoliko diha sa Vatican Library. So kanang Gospel of St. Thomas na gihapon na siya, pero wa na gi-appeal din sa pag-canonize sa 27 books sa New Testament. Ang unang rason kay wala maproibahe nga ang writer gayud mao si Santo Tomas nga apostol. Ikaduha, naay ma-statement nga contradict sa na-canonize na statement sa gi-recognize sa simbahan, ilabi na ang Gospel of St. John. Mubangga siya sa statement na ini. So mo na ang mga rason Bradudo nga wala kada ma-appeal sa New Testament books. Okay, salamat Bro Paul. Ikaduhang pangutana Bro Paul. Nganong wala man mukutlo sa 7 ka libro ang mga protestante? Gitudlo ba kini ni Kristo o dili? O wala? Kung mahisgot tag paghimog quotation niya ng 7 ka libro nga wala dawata sa protestante, nga ang
argumentation sa kining mga protestante nga nganong wa nila kana dawata kay si Kristo never daw nga nag-quote sa mga libro sa Old Testament. Sa ato pa ang ilang basihan nga dawaton ang libro kon ang Ginoo nag-quote ni ini. So sa Old Testament hinumduman nato nga naay mga libro nga wala kutluan ni Hesus. Pahitan kanang Book of Esther na quotation si Kristo diha. So kung muna ilang argumento nga kay wa kutlo dili dawaton, so ilang minusan ng ilang Old Testament o sa kalibro. Kuhaon ng Esther nga basahon, wa man na si Kristo mo kutlo. Ikaduha ka ng Obadiah. Si Kristo ba nagkutlo ana? Kanang Nahum, kanang Abdias. Nagkutlo ba si Kristo? So kung ilang argumento wa magkutlo mo nang dili dawaton, so dili mahimong 39 ang ilang Old Testament. Mahimo pang muliser ang ihap ni ana. Pero ang pangutana, tinuod ba ang ilang akusasyon nga ang Ginoo wala mo quote? Panalitan ka ng ilabradodo nga the golden rule nga mabasa sa Mateo 7 versikulo 12 nga nag-ingon ang Ginoo, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. So take note ha. Kanang golden rule nga nag-ingon nga buhata ngadto sa uban ang gusto mong buhaton nila kanimo, matod sa atong gibasa, naka-base na dito sa basahon sa Old Testament, especially sa matod pa din balaod ni Moises o sa mga propeta. Pero kung imong basahon ang New Testament sa Old Testament, na sinulat ni Moises ato sa mga propeta, sa 39 ka librong gidawat sa protestante, wa gyud kay mabasa nga ingon ni ana nga mga words nga gilitok diha sa 7:12 sa Mateo. Pero kung imong dawaton ang usa sa mga libro sa 7 ka libro ang gi-reject sa protestante, naa diha ang quotation sa Ginoo. Kay ngano man kana manggod nga 7 ka libro existing naman na 200 years more or less so pa si Kristo na tao. Naana siya sa Greek Septuagint version ug mao ka na ang gigamit ni Kristo ug sa mga apostoles sa unang century. Ni-quote sila ana nga scripture. Ug kanang golden rule mabasa nato na sa tubit. So ni ana bradodong mabasa ang golden rule sa tubit kapitulo 4 versikulo 15. Ayaw gayod pagbuhat kang bisan kinsa og butang nga dili nimo buot buhaton diha kanimo. So diadto na eskwela patas elementary na atay mga salawikain kung ano ang di mo gusto wag mong gawin sa iba. Ngani na kanta ini si Rico Pono. Kung ano ang di mo gusto wag gawin sa iba. Kana nga linya bradodong mabasa na sa tubit 4:15. Biblical na. Kanta ni Rico Pono o ang salawikain nato sa naisula patag elementary. So, kana ang usa sa mga linya nga diin ang Ginoo mikot sa golden rule. So, kung maingon sila nga wa mukot, na nagkot. So, kung ang inyong argumento kung ikot atong dawaton, so anong man yung dawatang tubit? Anong gidawat mo niyang Esther, Nahum, Obadiah, Abdias, nga wa man si Kristo magkutlo na ng libroha. So sa ato pa sayop o fallacious argumento sa mga laing tinuohan kung mao na ang ilang rason sa ilang pag-reject sa 7 ka libro diha sa Old Testament. So po na. Brother Paul, nakoy pangutana ba about nining dugma ni Mama Mary? Sa unang pangutana nako aning dugma aning sa mahal nga Birheng Maria, Brother Paul, matawag ba nga inahan sa Dios si Birheng Maria? So ang imong pangutana about sa dugma, hinumduman nato no nga dunay 4 lamang ka dugma sa atong simbahan mahitungod sa mahal nga Birhen nga Maria. So katong giingon nga Coridentrex, Comediatrix, dili to siya dugma. Okay. Dili to siya official teaching nga gi-approve sa atong simbahan nga Katoliko. So 4 lang. Ug ang usa ni ana ang pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen nga Maria. Hinumduman nato nga si Kristo Dios.
Kung moangkon ta nga si Kristo Dios o ang mahal nga birhen matod sa Juan 2:1 buhat 1:14 siya man inahan ni Hesus. So kung inahan siya ni Hesus, ang mahal nga birhen o si Hesus Dios, so tataw nga si Mama Mary inahan sa Dios. Di na sabton bradodo nga si Mama Mary Dios. Di po na sabton nga una pa siya sa Dios. Ang Mother of God giklaro lang din ha kung unsa ang persona nga gimabdos o gipanganak sa mahal nga birhen nga Maria. So kay Dios man si Jesus, si Mama Mary inahan man ni Jesus, so therefore si Mama Mary inahan sa Dios. Kung dili ka modawat nga si Mama Mary inahan sa Dios, ayaw tuuhi nga si Kristo Dios. Sama ba ni badodong ba? Kung moingon ko nga ang imong nanay dili inahan sa tao, tapos ikaw anak ka sa imong nanay, so sama ra ka nag-ingon ko ikaw badodong dili ka tao. Tao gyud. Oh. Kung tao ka, nanang imong nanay inahan sa tao nga mao si Dodong. So kung si Mama Mary inahan ni Jesus, o si Jesus Dios, nan si Mama Mary inahan sa Dios nga si Jesus. Kung dili ka mo tuo nga si Mama Mary inahan sa Dios, sa ato pa ayaw tuohi nga si Kristo Dios. Kay klaro man nga si Mama Mary inahan ni Jesus. So ang imong pag-deny nga si Mama Mary dili inahan sa Dios, tabla ra nga imong gisalikway nga si Kristo di ay dili siya Dios. Pero kung motuo ka nga si Kristo Dios o si Kristo anak sa mahal nga birhen, then gidawat nimo nga si Mama Mary inahan sa Dios kay Dios man sa Jesus nga iyang anak. Di na magmatter kung Dios ba siya dili o nauna ba siya sa Dios, basta ang point nga si Mama Mary nahimong inahan ni Jesus nga Dios. Okay. Ganang pangutana, Brother Paul. Kung si Birhing Maria inahan sa Dios, Dios ba pud siya? Awatay teaching nga Dios siya. Kay para makasabutan na Brother Dong, pananglitan, ikaw Brother Dong, isa may imong nanay, Susan. si Susan. So ang imong inahan si Susan. So anak ka ni Susan. Karon ni-eskwela ka. Nikuha ka kursong abogado. So nahimo na kag abogado. Ang pagutan na maunsa naman si Susan nga imong inahan? Inahan sa abogado. Mahimo na sang inahan sa abogado kay abogado man ka. Pero dili kinahanglan nga mag-abogado ang imong nanay para mahimong inahan sa abogado. Bisag dili siya abogado, basta ikaw nga anak niya abogado, so i-attribute ang imong pagka-abogado sa imong nanay. Nga ang imong nanay inahan sa abogado. Sumura po na mahal nga birhen. Si Kristo Diyos man, so pwede nga attribute nga si Mama Mary inahan sa Dios. Dili na kinahanglan nga mahimong Dios siya para mahimong inahan sa Dios sama sa imong nanay. Dili kinahanglan nga imong nanay abogado para ilhon nga anak sa abogado. Bisag di siya abogado, basta ikaw nga anak abogado, i-attribute na sa imong nanay nga imong nanay inahan sa abogado. Sumo na to ba? Daghang salamat, Brother Paul. Katulong pangutana, Brother Paul. Naabay mabasa sa Biblia nga si Birhing Maria inahan sa Dios? Sa balaang kasulatan kana manggong word nga Ginoo nga referado diha kang Kristo. Kana gilitok bitaw ni Santa Elizabeth ini sa Lucas. Ano na to na Lucas, no? Lucas 1:43 mingon si Elizabeth nga napuno sa Holy Spirit. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw man kanako. Take note nga si Elizabeth may recognize kang Mama Mary nga inahan sa Ginoo. O kung imong basahon ng versikulo 68, daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. So kada ang Ginoo, Dios na sa Israel. Kung si Kristo Ginoo, Dios siya sa Israel. So ang Ginoo ug Dios synonymous. So pag ingon ni Elizabeth nga giduo ako sa inahan sa akong Ginoo, ug ang Ginoo Dios, so synonymous na sa pag-recognize nga si Mama Mary inahan sa Dios. Kaya ang Ginoo Dios man. So humana naman ko sa unang dugma sa Mother of God. Dinhi na patas ikaduhang dugma, Brother Paul, kining ulay
unsa may ipasabot nga ulay si Maria sa wala pa siya manganak? Kining atong teaching mahitungod sa pagkabirhen sa mahal nga birhen nga Maria. Gituohan nato nga ang mahal nga birhen, birhen sa wala pa manamkon, birhen panahon sa pagpanamkon, o birhen human nga nanganak. So unahon nato ng birhen sa wala pa siya manamkon. Giklaro man na sa Isaiah 7:14. Busa ang Ginoo gayud mo'y muhatag kanatong timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Sa laing version usa ka birhen manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlang siyang Emmanuel. So sa dihang ang mahal nga birhen nanamkon, birhen siya. Then during sa iyang pregnancy, birhen siya. Og human sa iyang pagpanganak, nagpabilin siyang birhen. So ang mahal nga birhen pila maiyang anak sumala sa propesiya, manganak og usa ka anak. Wala ing na nga manganak og daghang anak. So buti pasabot sa diyang siya nagmabdos og nanganak kang Hesus, wala na lain pag-igsuon si Hesus. Pero kung naatay mabasa sa Bible nga igsuon ni Hesus, dili na sabton nga anak na ni Santa Maria ug anak ni San Jose. Okay. Way problema ng word nga igsuon. Ika ng word nga igsuon sa kultura sa mga Hudiyo, applicable man na sa imong parente, sa imong isig katagilungsod, sa imong isig kanasod, o ma-apply gaya na bradodong bisan sa kining ato igsuon sa pagtuo. Ikaw ako mag-iisip igsuon brad gani. Pero dili ta man nagsamag inahan. Igsuon ta, pero lahi ang imong inahan, lahi po ako So kanang mga verses nga ato mabasa nga igsuon ni Hesus, dili na sabton nga anak na sa mahal nga birhen og anak ni San Jose. Kay never na sa Bible mabasa nga dunay anak si Mama Mary og anak si San Jose. Okay. So mo nang tubag sa pangutana. Sa kaduhang pangutana, Bro Paul, unsay ipasabot sa Grigong pinulungan nga ay Partinos? Birhen. Birhen siya. Birhen. Okay. So birhen siya sa atong teaching, perpetual kitawag na to virginity. So, mo na siya ang teaching sa atong simbahan Katoliko. Okay. Salamat, Bro Paul. Ikatulo, unsa ipasabot nga nagpabiling birhen si Maria sa dihang siya nanganak? Ang pagkabirhen, nagpasabot na nga wala sa hilabde. So, pagpanganak niya, nagpabilin siya birhen. Kaya wa man sa hilabde sa lalaki. Iklaro man na sa propesiya sa balang kasulatan sa Ezekiel 44:2 nga atong mabasa, o giingnan ako sa Ginoo magpabiling tinakupan kining ganghaana, dili kini ablihan ug walay pasudlon niini, kay ako ang Ginoo ang Dios sa Israel, misulod man niini. So kadang sabakan nga gisudlan sa Ginoo, dili ka pagatakupan ka na ug di na ka na pag-agian paglain, kay ako ang Ginoo miagi niini. So ang Ginoo ra gyud ang moagi diha, ug human nga siya moagi pagatakupan. Muna mo bitaw anak ang mahal nga birhen og San Jose. Kung naa pa hatagan nato ni sa kalibog bersikulo kung naay maka-provide og verse nga si Mama Mary og si San Jose dunay anak. Wa tay mabasa diha. Kana igsuon lagi na proiba nga igsuon, kaya pwede man na igsuon ma-apply bisan sa dili nato igsuon sa unod. So mo na bradodong ha, kanang sabakan nga giagian sa Ginoo, human ang Ginoo moagi, di na kana pagagian pa og lain, pagatak-o pa na kana. So mo nang nagpabilin siyang birhen. Kay niagi naman ang Ginoong Kristo, ug wa nay mosulod og moagi pa niana. Ang Ginoo ra gyud. Magbuot ita sa Ginoo. Nga mao man iyang hukom nga ang mahal nga birhen na pagdi na siya pag-aagian pa og lain, kay miagi na siya diha. Sige, salamat Bro Paul. Unsa ka tinuod ka nang giingon sa Katoliko nga si Maria kanunay ulay, dili ba nag-ingon man sa Mateo 1:25 nga wala hilabti ni Jose si Maria hantod nga siya nanganak? Masabot nga human siya nanganak gihilabta na? Amo na hugaw ko na. Klaro ba yung versikulo ito basahon na sa 1:25?
apan wala hilabti si Maria hangtod siya nanganak. So hangtod nga nanganak, wala hilabti. So kung mayong kang gihilabtan, imo nang duda. Duda na. Di klaro sa Bible nga wala hilabti hangtod nga manganak. So meaning hangtod nga siya nanganak, wala siya hilabti. Kaya wala hilabti, so nagpabilin nga birhen. So kung mayong ka nga gihilabtan, duda na nimo. So dili ta mabuhi sa duda. Kay klaro man ang bersikulo nga wala siya hilabti hangtod nga nanganak siya. So hangtod nga nanganak wa hilabti. Kaya ang word nga hangtod, for example, ubanan ta ni Kristo hangtod matapos ang kalibutan. Sa ato pa nagpasabot ang pag-uban sa Ginoo hangtod matapos. Pag humang tapos sa kalibutan, di na siya mauban. Di man may buti pasabot. So ang word nga hangtod wala nagpasabot nga diha lamang tama ng gihangturan. Bisan niya abot na diha. Sama sa ngayon nga mag-uban ho kani hangtod sa katapusan sa kalibutan. So bot ba sa ato nato ang Ginoo mauban lang kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagka humana di na siya mauban, hangtod naman ka. Hangtod naman ka sa katapusan, matapos sa kalibutan. Humuhunong na po sa uban nato. Hangtod naman ka sa katapusan. Dili na buti pasabot. Buti pasabot nga hangtod sa katapusan sa kalibutan, mag-uban gihapon siya kanato. So mo nang giingon sa 1:25. Wala siya manganak, wala siya hilabti, hangtod. Sa ato pa, bisa na siya pag nanganak na siya, wa gihapon sa hilabti. Kaya mo man nag-iingon sa verse, nga wala lagi hilabti, hangtod nga nanganak. Nganong maghunahon na magdautan? Nga wa ba hilabti hangtod manganak? Imo na hinunpunan nga huwag pa anak, hilabta na. Awa na ka nagbutang-butang na ka na. Delikado din. So, sunod mga tanah, Bro Paul. Unsa man pagpabiling birhen ni Maria, nga ado naman siya'y laing anak, diha sa Marcos 6:3, Mateo 12:46, ug buhat 1:14. Kanang iyon diha nga maigsuon, hinumduman nato no nga, dili lagi na igsuon sa unod sa atong Ginoong Kristo. Kaya wala lagi mabasa sa Bible nga si Santa Maria o si San Jose na ay anak. Kaya klaro ba sa propesiya sa 44:2 sa Ezekiel nga pag ang Ginoo lagi nga misud o mugawas katong iyang gisudlan o iyang gigawsan takupan to para wa nay makasulod. Mo bitaw nang dito Brad Dudong sa Calvary pagkamatay na sa atong Ginoong Kristo nabugtuan na sa iyang ginhawa. Gientregar sa Ginoo ang iyang inahan sa iyang pinalanggang apostoles. Muna proiba nga wa gyud igsuon si Kristo sa unod. Kung naa pa ingnon sa Ginoo nga Jan tugonon ko ikaw nga ipaatiman ning akong inahan sa akong maigsuon. So nganong directly man nga dito gyud kan Jan. Dahil sa 19:27 gidala ni Jan ang mahal nga birhen ngadto sa iyang panimalay. So proiba na nga walay igsuon si Jesus sa unod. Kay ang propesiya klaro 7:14 sa Isayas, ang birhen manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki. Wala ing nag manamkon og manganak og daghang mga anak, usa ka anak nga lalaki ang ipanamkon sa maong babae. So natuma na nga si Kristo ra gyud ang bugtong anak. Kung bugtong anak sa amahan, bugtong anak usab siya sa mahal nga Birhen nga Maria. Okay, salamat Bro Paul. Dinitas ikatulong dugma Bro Paul ining gitawag og Immaculada Conception. Unsay ipasabot sa Immaculada Conception? Nagpasabot na Bradodo nga sa pagsamkon sa mahal nga Birhen, wala siya matatsahi sa bisan unsang lama sa sala, either original or actual. Kay kung moingon ta ang mahal nga Birhen nakasala, unsa may sala Bradodong? Unang Juan 3:4 ang sala pagsupak man sa balaod. So kung moingon ka kasi mahal nga Birhen nakasala, unsa may ang gisupak? Unsa may nasa balaod? 10 Commandments. Ayaw pagpatay. Nakapatay ba ang mahal nga Birhen? Wala. Kung may mo nakasa, tagay migsa. Nakapatay, nangawat, namakak. Wa mo respeto sa iyong parents. Kaya nakasama ka. I-establish niyo nga nakasa ang mahal nga Birhen. Sa iyang tibuok ka kinabuhi, wala kay makita nga siya nakahimog sala.
Kay ang sala pagsupak sa balaod. So kung mo butang-butang ta nga siya nakasala, nan mosay ta og balaod nga iyang gisupak aron ma-establish nga siya nakasala. Pero wa siya makasala ano man. Uno man siya sa Espiritu Santo. O klaro man na sa Roma 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So ang under grace daw, dili daw ang sala maka-dominar nila. Ang mahal nga Birhen, dili lang kay under grace, full of grace siya. Sumala sa 1:28 sa Lucas, puno siya sa grasya. Si Kristo, nganong si Kristo wa gyud makasaha sa tibok niyang kinabuhi isip tao. 1:14 sa Juan, kay puno siya sa grasya. O sa Roma 8:28-29, ang gipili ng sa Ginoo, gipili niya nga mahisama sa iyang anak. So si Kristo puno sa grasya, ang mahal nga Birhen puno sa grasya. O ang nailawom sa grasya, dili gyud makadominar ang sala. Mo nang nagtuo ta kang mahal nga Birhen, wala gyud siya matapti sa salang aktual o wala siya matapti sa sala nga original nga naman. Siya man ang bisel sa atong Ginoong Kristo. So kung ang mahal nga Birhen dunay sala, so si Kristo makontaminate. Kay diha man si Kristo miambit sa unod ug dugo sa iyang inahan. So kung ang iyang inahan makasasala, so dili pwede na. Kay diklaro man na sa Hebro. Hebro Kapitulo 7. Kini nga bersikulo ato ning basahon. Hebro Kapitulo 7, bersikulo 26. Busa si Jesus mong Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya. Wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala. Kung sa si Kristo, gilain gikan sa tao makasasala. Karon kung si mamiri makasasala, ano yung ipasuksok diha? Gilain mga sa makasasala. Oh, so mo na nga dili pwede nga si Kristo suksok diha sa sabakan sa makasasala. Nga naman gilain siya gikan sa makasasala. Dahil kung si Mary makasasala, wa siya gilain, gisuksok pa hinos taguangkan. Oh, mo nang dili na pwede nga ang bisel sa Ginoo sa Dios dili pwede nga ipahigawas. Ipahigawas gud siya para nga siya ang gamiton nga instrumento nga ang Dios nga mahimong tao mugawas sa iyang taguangkan aron sa pagluwas o pagtubos kanato. Salamat Bro Paul. Napay pangutan na Bro Paul. Unsa man kining gitawag nga salang panulundon? Na ba kini basihan sa Biblia? Ang usa nga verse ana dadudong mabasa dinhi sa Salmo 51:5 nga mao ni ang giingon sa balaan nga kasulatan. Dautan ako sukad ako nahimugso ug makasasala sukad ako ipanamkon. So kining dito pa ta sa bakan sa atong inahan, gipanamkon na kita sa sala. Kay sa ako nang giingon sa unang Juan 3:4, ang sala pagsupak man sa balaod. Unsa may mahimo nimo nga pagsupak sa sud ka pa sa taguangkan sa imong inahan? Dili makasa diha aktual. Ha? Kay unsa may imong mahimo diha nga sala nga pagsupak? So dili ka makasala og aktual nga sin. Pero matod sa atong gibasa, sa tiyan pa lang tatong inahan na natay sa ug di na siya aktual. Kung mao na ang original sin nga atong napanunod gikan sa unang sala nga nahimo sa tao kay sumala pa sa Roma 5:12, ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Mo nang mamatay ang tao kay ang tao nakaambit sa sala sa unang tao nga mao si Adan, muna hinungdan nga ang tanang mga tao makaagaw o kamatayon. So ang kalala sa kamatayon gumikan ni atong sala nga gipasod ni Adan sa kalibutan. Og prueba na kitang tanan nakaambit ni ana
gawas lamang kang Kristo, magipahigawas, ug ang mahal nga Birhen nga Maria, nga wala matapti niya ng maong sala, panulundon man o salang aktual. Okay, Bro Paul, salamat. Unsa man kining gitawag nga salang buhat nun? Ang salang buhat nun, mao nang imong pagsupak sa Ginoo nga ikaw na mismo ang mibuhat. Ikato sa taguangkan, dili man to imong wa man kay mabuhat dito to. Tugtog pag sa tiyan sa imong inahan. So mo tong original nga sala. Ang sala nga buhat nun, ikaw na mismo ang mibuhat. Ikaw na ba ang may akto sa paghimo sa maong sa, ug ang maong sa mao na ang pagsupak sa balaod. O petan mamakak na ka. Sa dyan nitubo ka, kabalo na ka mamakak. Nakakabalo ka ang pagpamakak daotan. So once ka mamakak ka, ikaw na ang may akto mo nang buhat nun nga sala. Kaya ikaw na mismo ang mibuhat pinaagi sa imong gasa nga free will. Nahibalo ka nga sa mataro og daotan. Nahibalo ka nga ang pagpanapaw daotan. Tapos imo nang gisupak. Di, mo nang sala nga buhat nun. Ikaw na mismo ang mibuhat, mi-commit niya ng maong sala nga kahasupak diha sa balaod sa Ginoo. Kaya ang pagsupak, sala ang paglapa sa balaod mo. Nakakommit na ka. Pinaagi sa imong gibuhat. Sunod pangutan na, Bro Paul. Nganong si Birhing Maria, wala may salang panulundon. Kung walay salang panulundon si Birhing Maria, wala ba po siya makahimo og salang buhaton sa tubok niyang kinabuhi? Wala. Kay ang mahal nga Birhen lagi puno sa grasya. O ako na nang basa sa Roma 6:14 nga ang sala di lagi maka-dominate sa naa sa ilawom sa grasya. Ang mahal nga Birhen kay puno man sa grasya. So walay luna ang pagpakasala siyang kinabuhi. Oh, sama gud ini usa ka sudanan puno ni mo buhangin. Mga sa bubugas. So di na mo sudlan pa. Pero puno naman. Nganong kita makasa? Kaya nga atong grasya, 1/4 katunga, so na imti, masudlan ta. Kung puno na, mabito si Kristo makasa, kay Juan 1:14, puno man sa grasya. Kanang pagkapuno niya sa grasya, mo na hinungdan nga ang sala, di gyud makagahom kaniya. Salamat, Bro Paul. So, unsang paagigibalaan si Birhing Maria aron dili siya mapildi sa yawa? Mo na ang puno sa grasya. So mo ang atong pagtuo nga ang iyang pagkapuno sa grasya nagsukad pa dito sa pag-conceive kaniya sa iyang inahan nga Santa Ana. Kay si Santa Maria siya man ang bisel, ang bearer ni Kristo. So sama na badodong sa gitawag nga principle of content and container. Nga ang mahal nga Birhen mao man ang bisel dahil si Kristo nga pure moagi man niya. So kinahanglan ang bisel limpyo aron nga magpabilin nga limpyo ang Ginoo nga moagi niya. Kay kung moagi niya ang Ginoo tos naa sa itatsa, makontaminate ang Dios nga diha niya gipanamkon og kaniya nahimugso kung dili gyud shielded ang mahal nga Birhen mo nang puno siya sa grasya. Kay kung puno sa grasya dili gyud pwede ang sala mugahom kaniya. Okay, salamat, Bro Paul. Kung walay sala si Birhing Maria, nga naman siyang gitawag man siya sa Dios nga iyang manluluwas. Naba di ay walay sala nga kinahanglan pangluwason diha sa Lucas 1:47? Kanang pag-recognize og manluluwas, kung mao nang imong konsepto, basahon po nako ang Hebro. Okay. Ang tinorman gud sa imong pangutana, nanginahanglan man sa manluluwas. So makasala siya. So di man nasabton nga kay nagnid kag Savior, makasala na ka. Panalitan din sa balaang kasulatan atong basahon, no? Sa kaso sa atong Ginoong Kristo. Naingon din sa Biblia. Hebrews 5:7. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo og nangalyupo siya uban ang makusog nga pagtuaw
og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya. So si Kristo giluwas sa iyang Dios nga Amahan. So kung meron ka ang giluwas, ang nagdid og maluluwas, makasasala. So anong si Kristo nagdid man og maluluwas? Pero unsa man nakaluwasan ang gipasabot diha sa Lucas nga nadawat sa Mahal nga Birhen nga Maria. Nga mi-admit man siya nga nagakalipay ang iyang kalag sa Dios kayang manuluwas. Lucas 1:48. Kitang Katoliko nagtuo ta sa gitawag nga preventive salvation. Nagtuo ta sa gitawag restorative salvation. So kita nga mga tao ang atong naangko na kaluwasan restorative. Buti pasabot na hug na ta sa lapok, limpyuhan ta sa Ginoo. Pero kini isa preventive, sakmiton ka nga di ka mabulingan. Mao na ang Mahal nga Birhen Maria, ang iyang kaluwasan nagiingon preventive salvation. Ang ato restorative. Sama pa itan, for example, karon ba sa katong COVID nga vaccine. So, kita na natay COVID, may abot ron ang mabakuna. No? Pero ang Mahal nga Birhen, wala pa COVID-19, gibakunahan na siya, nga dili siya mataptan sa COVID. O, kaluwasan man, giluwas man gapon ka. Giluwas ka nga di mataptan, kita nataptan na og pagaluwason. So ang ato restorative, ang Mahal nga Birhen preventive. Pinaagi sa pagpuno sa grasya, gi-prevent siya nga dili makadominate ang sala niya. So murang tubag sa mutana. Okay, salamat kay Bro Paul diyan atas last nga kuan dugma. Unsa ang basihan sa Biblia nga si Birheng Maria gisaka sa langit? Ang usa nga mga basihan nato bradodong kanang 12:1 kama 5 sa Juan. Nga may nakita si Juan nga babae o klarohon nato ang description sa mga babae nga nanganak siya hari sa kanasuran. O may lain nanganak. Sa Lucas 1:28-35, wa may nanganak og hari, mao man si Mama Mary. So therefore ang maong babae reperado sa Mahal nga Birhen nga Maria, 15 anak. Siya ni anang babayhana ug siya ang hari sa kanasuran. Nganong si John the Beloved man ang nagsuwat anak? Ngano wa may lay apostol nagsuwat mahitungod sa babae nga nanganak og hari sa kanasuran? Kay si John ang credible witness. Katuuhan kung siya mosuwat naman. Asa man siya gibilin ni Kristo? Di ba sa Juan 19:27 dito sa gibilin kang Juan? So kung naa may mas nahibalo asa ang Mahal nga Birhen nga Maria, kadtong tao nga dito siya giintrigo. Mo nang si John the Beloved, Apostle John ang nagsulat nga ang babae nakita niya nga tuwa sa langit. O kinsa nang bayhana? Nanganak siya sa hari sa kanasuran. Way lain nanganak ang Mahal nga Birhen nga Maria. So mo na nga tuwa siya sa langit kay part man siya sa gitawag nato nga mga santos, dakong panon sa katawhan nga giluwas sa Ginoo. 7:9 sa 7:9 hantod sa 14 sa Juan, sa gipadayag o sa gipadayag 19:1 nga tuwa sa langit nagdaig og naghimaya ang dakong panon sa katawhan. Mga balaan sila o usa na maong Mahal nga Birhen nga Maria nga nakita sa pananawon ni John the Beloved nga tuwa na dito sa langit. Okay, salamat Bro Paul. Sunod pangutana Bro Paul, gisimba ba nato si Maria? Klaro man ang atong teaching that Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. Klaro man ang atong teaching. Nga ang pagasimbahon lang yun nga adoration ang Amahan, Anak ug Holy Spirit. Ang ihatag sa Mahal nga Birhen is veneration. O ang atong pagbinirit niya gitawag na sa atong termino nga hyperdulia. Meaning taas nga pagrespeto, no? Mas taas kaysa mga santos nga dulya. Itawag hyperdulia. Hyper means hypertension, high blood man na. Taas ba kag pressure sa dugo. So hyper, taas nga pagrespeto, kay ngano man inahan man siya sa atong Ginoo. Okay, salamat Bro Paul. So salamat padulong sa imong mga pangutana ug I hope kato imong mga pangutana ang atong tubag magkahatag pod og gamay clarification sa mga kalibog o
daghan patag ma-learn sa atong pagtuong Katoliko. So mato ta kang Brad Raul Habian. So mayong gabi bro kanang nawahi mo ko gamay god. So naghisgot mo ganina kanang kuan. Matod nimo si Santa Maria walay sala, no? So diri sa Roma 3:23 ninyo man nga nakasala ang tanan og nalayo sa Dios. Ang pangutana nakasala mo kuno tanan, ang pangutana kanang tawo may gipasabot na ini. So si Santa Maria ba dili tao? So muna akong pangutana. Kung ang imong argumento tungod kay tao ug ang tanan nakasala, sa 2:5 sa unang Timoteo si Kristo tao man pod. Dayon kung imo na i-general nga ang tanan nakasala, dapat ibutang nga ang tanan nakasala gawas kang Kristo nga ka Kristo. Kung imo nang i-generalize, so maapil da si Kristo. So pag iyon nakasala ang tanan, dapat na imong ipahigawas. Ang unang ipahigawas niya na si Kristo. Kaya mo siya makasala. Ikaduhang iyang inahan, kinsa mao ang bisil sa Ginoo nga dili gyud pwede mataptan og kahugawan sa sala. So mo nang giprove nato nga ang mahal nga birhen sama kang Kristo. Uno 14 sa Juan, uno sa grasya. O sa Roma 8:28-29, ang gipili ng daan sa Dios gilain niya nga may sama sa iyang anak. Unsa ang iyang anak puno sa grasya. Unsa si Mary puno sa grasya. Ug kanang pagkapuno sa grasya, mo nang hinungdan nga si Kristo sa iyang tawhanong kinabuhi, wa gyud siya makaambit sa sala. So therefore, kung mao na hinungdan nga siya matapti og sala tungod kay puno sa grasya, ang mahal gabi puno man sa grasya, so sama siya kang Kristo nga na wala o sa matapti sa sala. Okay, thank you Bagula. So kini lain-lain apil nga pangutana kay dulo man atong Pasko karon. So kini nga pangutana sagad gigamit kini sa mga kuan, mga nasuko sa simbang Katoliko, nasuko magitawag na kasi mo panghilabot. So nasuko gina sila. So diri sa ilang argumento nga dili gid daw December 25 gipanak si Ginoong Jesucristo. Kay matud nila kani kuno gisaulog sa mga kuan, ang gisaulog kuno sa mga Katoliko, si kuan kuno na si ito mo Jano Sa Torno. Mo kuno gisaulog kay actually ang mga kuan sa unang mga pagano sa una December 17 pa lang nagsaulog naman na sila anang December 25. So ato i-clarify Brother Paul kung unsa di ka tinuod nilang pasangil kay grabe na ba kay kakusog matira do ulam ng December. So kani may tabo na po ni bisag unsa lang itira sa ato ani. So gusto na ko maklarify para malamdagan pong uban kay ubang mga Katoliko nga magtuon balik kag tira ani amura pug tinuod no. Mamalhin dayon gusto ka kasabot. Sige bro Paul ikaw pa na ba kay aron makasabot ani. Kanang moingon sila Brother Raul nga ang atong December 25 ang atong gi-celebrate diha mo sa Saturno kun si Mitra. Mitra. Kay matud pa lang kana sa Saturno si Mitra na tao kuno na December 25. Ano kayo man sila na? Basta ilang birth certificate. Kana si Mitra o si Saturno nag-exist dahil na nga tao sa kalibutan. Nga Dios man na bunga man na sa mythology sa mga Roman paganism. Klaro ba ang Dios? 8:4 sa unang Korinto. Idol stand for something that does not really exist. Nganong maingon ba kana sa tulo na tao? Nga di magay na siya tao. Mo yun. Kisa ba yan nanay? So walay sore. Kins asa man sa nahimugso. Ang ato klaro man. Klaro man ang atong Ginoong Kristo nga nag-exist. Kinsa naghimugso niya? Ang mahal nga birhen. Asa siya na tao? 5:2 sa Mikyas sa Bethlehem Ephrata. Kay na tao naipitsa karon sa natao. December 25. Nganong ilang man angin na si Mitra o si Saturno nga di man na tao. Nganong gituo may lang na tao December 25. Kisa ba ingon nila na? No. Kumangutan na ta ba? Ngano man nga moingon man mo nga December 25 ang atong gi-celebrate ang pagkatao ni Saturno o ni Mitra. Nga di man na siya tao nga nag-exist. Bunga ra man na sa mythology sa mga Roman paganism. Kung mutuo mo ana kamo din nagtuo mitolohiya sa mga Roman paganism nga December 25 na tao sa Saturno. Ang ato Brad Raul klaro man. Pag iyon nato nga December 25 kinsa na tao? Si Kristo. Nag-exist ba si Kristo? Nag-exist. Kinsa may nagpakatao niya si Santa Maria? Tinuod bang historical? Tinuod.
tinuod ba nga siya na tao sa Ephrata? Ano inyo man i-compare anang Mitra o sa turno, so man ay klaro. Ano mo man inyong tuuhan ni noon. Kung ato ng pruibahan, anong maingon man ta nga Disyembre 25 na tao ang ato Ginoong Kristo. Dinhi sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 nganong nakaingon kita nga Disyembre 25 ug ato nang ibase Brad Raul sa pagkatao ni John the Baptist. Kaya kung mahibalo ta kano sa tao si John the Baptist, sayo na lang ang atong pag-compute kung kanos apod ang atong Ginoong Kristo na tao. Kay 6 months naman ang ilang gap. So ang atong unang establish ang pagkatao ni John the Baptist. O sa may iyon din on the day as Zacharias was going about his work in the temple. So yun na ito, nga na ay history. Kining si Zacharias nga pari, nga amahan ni Juan Bautista, nag-schedule niya sa paghalad sa templo. Versikulo 10, meanwhile, the crowd stood outside in the temple court, praying as they always did during the part of the service when the incense was being burned. So sa gihimo ni Zacarias, iya tong turno nga maghalad og kalayo nga pagasunogon. Apo ta na kanos aman na mahitabo. Levitico 23. Ako basahon nga Bible kining paraphrase sa Protestante nga Bible ha. The Living Bible ni. Kanos aman mahitabo ng pagsunog og kalayo sa templo. Mato din mid-September. Asa man ang mid-September? September 15. Totoo nga. September 15, doon na sila pagahimuon nga Festival of Trumpets. Tapos pagka 15, matod sa versikulo 26, 26, the Day of Atonement follows 9 days later. So meaning sa 15 mid-September, September 15, pagka ika-9 kaadlaw gikan diha, mahitabo ang unsa daw. Unsa nahitabo? All the people are to come together before the Lord, saddened by their sin, and they shall offer sacrifices by fire to the Lord. So mo tong pagsunog sa insenso, mo tong nahitabo nga turno ni Zacarias nga amahan ni Juan Bautista nga didto sa gipahibaw nga magmabdo si Santa Isabel nga nanay ni Juan Bautista. Kaso ito nahitabo mid-September 15, 9 days later, so pizza 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meaning September 24 mao ang pagpahibaw sa anghel nga magmabdos. Dahil kay si Juan Bautista normal man nga tao. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So June 24 na tao si Juan Bautista. Karon kay si Kristo o si John the Baptist matod sa balang kasulatan pila may ilang gap. Unom ka bulan ang ilang gap. Sumala sa Lucas kapitulo 1 versikulo 26. Sa unom ka bulan nga gisabak si Elizabeth. So unom man ka bulan ang ilang gap ni Kristo o ni John the Baptist. So June, July, August, September, October, November, December. So imo nang garayon sa pag trace back si John the Baptist sa tao June 24, tapos mudagan tag unom ka bulan, so si Kristo Disyembre 24. Pero patang anong 25 mata mag-celebrate. Kaya ang Ginoo na tao sa gabi O sa Jewish nga kwintada, pagka alas 6, lahi na siya adlaw. So man Disyembre 25. So klaro man nga natao siya Disyembre 25. Klaro nga gipanganak siya sa mahal nga birhen. Existing si Kristo, tinuod nga person historical. Si Mama Mary, tinuod nga historical. Na idapit nga natawhan. Disyembre 25. Nganong ato man isuksok si Saturno. Kani naman sa tinuod nga nag-exist. Nganong nagbuot-buot man mo
og Disyembre 25 nga natawo sa turno, establish ninyo. Establish daw na. Unsa may inyong kaligunan nga si Saturno si Mitra natawo Disyembre 25, kinsa may nanganak niya niya itong Disyembre 25, kalos asya natawo, asa dapita? Mito mo hinoon sa mythology sa mga Roman paganism. Wa hinoon mito ini kaklaro iskot sa balang kasulatan. Asa man ang knowledge siya? Asa man yung logic? So na ay mag-ingon Brad Raul nga ang atong gi-celebrate si Mitra o si Saturno, i-prove ninyo. Asa yung ebidensya? Tama. Nga naay na tao nga Mitra o Saturno sa Disyembre 25. Kinsa iyang nanay? Asa siya gipanganak? No. So, Isi-isi lang nilang isulti na, ganit sila ka-establish. So, di sila kita maka-establish di na. sila ka-probe. Tapos ganong, mao may tuuhan na to na. Ganong, mao man nag-ibit-bit sa mga protestante ng Saturno 25. Muna ila. Asa may yung ebidensya na tao siya? Mao na ilang tulubagon. Giunsa ninyo pag ingon nga ang natao diha mao si So, di kayo Granting Brad Raul. Granting Brad Raul nga si Saturno natao December 25. O kita po sa ulog December 25. Kaya ba lo baka ka November 30? Kisa nag-celebrate na? Kinsa man? Karong November 30 ba? Si Kuan. Di ba Andres Bonifacio din na? Oo, Bonifacio, tama day. Ang gobyerno mag-celebrate kang Andres Bonifacio nga bayane. Kitang Katoliko mag-celebrate ta sa kapistahan po ni San Andres Apostol. Bot ba din pasabot pag magpista ta og San Andres? Si Bonifacio atong gi-celebrate. Amo gyud. Kung nagkadungan sila og pizza. Ayaw may angin-angin ang inyo kay ang gobyerno Andres Bonifacio man ang hero. Ang amo dili man si Andres Bonifacio. Nakapareha lang nagpizza. Pero lahi man ang among gipahinungdan ini. Ang inyo manggod, ang among Kristo, inyong pahinungdan gyud ang Saturno. Inyong ngano isuksok man inyo sa amo. Nga di man na mo ang among gi-celebrate si Kristo man. Ha? Ikaw, Brad, di ba natawa mag-December? January 1? January 1. Isa may celebrate ng Diyos mga si Janos. Sa January 1. Huwag ba ibasabot pag mag-celebrate kay Janos sa imong pinungdan? Dili. Ang imong adlaw na tawan. Oo, lagi. Sumunod din ang saksi din pag birthday. Okay. Salamat sa tubag, Bro Paul, ha. So, napay dugang na kong paan. Dugang na kong pamunta na sa imo. So, panahon sa saksi pa sa una. Unsa po ipagsabot ninyo ning sa December 25, Janos, awa po si ito. Maura po may sa Sinitra, mora nga tubag ninyo. Maura po may sa lain tinuhan. Ang amo ba isok-sok diha? Kisa man siya. Kamong Katoliko, ang inyo laging December 25, pigan lang yun eh. Pigan. Pero wasa gihatag nga kinsa tawanan. Selebrasyon niya sa Saturno sa Roma. Okay. Ang kapahinungdan ini mao si Saturno. Ano mo lagi na ano man lagi magkatunong og pizza. Oh. Di man abot di basabot kay kana katunong mong pizza nga kung mag-celebrate ka kanang peta nakatunong kana duha mo nag-birthday og mao nga pizza. Dungan mo. Bot ba di pasabot nga nag-birthday ka iyang birthday siya mo i-celebrate mo dodong. Dili ang imong kaugalingon. Mo po na kung mo ingon lang kita nga kanang 25 birthday na ni Saturno nga Dios sa pagan Roman paganism di na mo among i-celebrate. Si Kristo ang among i-celebrate. Tama. So, laing pangutan na, Paul, no? So, sa panahon ka ng, bisa sa pagsangyayon ninyo, inyo isulti sa mga tao? Oo nga, pigan lagi. Pigan. So, tayo, pahitan Brad Raul, Brad Dodong. Kung dili Disyembre 25, okay, ningon mo dili Disyembre 25. Amo mang-giprobe nga 25 sa Disyembre. Kung dili 25 sa Disyembre, unsa man sa bulan na o pitsahan na tao. Unsa may ilang ingon na tao daw sa September, sa Oktubre. Daghan man sila og mga daghan man sila og mga explanation. Hindi po masabot. Oo. Kay kami, kung maka-provide yun mo og satisfied na explanation, Balinta. Na dili Disyembre 25, mo nang pitsahang insakto, atong sulatan ng Kongreso sa Pilipinas, na ibalhin lagi ng Disyembre 25. Pizza ka inyong giingon. Di ba kung sakto mo nga pagkatao? Kung granting nga din tinuod ng among 25 sa Disyembre, kamo ang nahibaw. So dapat adtuan ninyo ang Congress sa Pilipinas. Mag-join Congress ang Senate ang lower house nga usbo ning 25 kay kanang inyong pizza mo'y tinuod. Kay para mausab yun ang Disyembre 25 sa kalendaryo.
Ibalhin nato sa pizza ninyo. Tama. Kung ano man mo kabatuoran man ka na inyo. O nag-exist man na nga 25 sa Disyembre, kay why nakakumbinsi na bisan usa ninyo na kanang inyo ang gihuna-huna mo nang tinuod nga natawhan sa Ginoo. Kung sakto pa mo, naning kamot mo nga. Gusto man kayo kamatuoran, tuliro ng kamatuoran. Ano? Langan-langan mo diha. Kamaturan. I-prove na ninyo. Di ba, ikaw, anong imo man tugutan ng sayop ng mo prevail? Oh. Grande nga sayop ng atong 25 de Disyembre. O kanang ino yung sakto. Ano, wa mo may gihimo nga pagtuli na ng sayop. Dapat, maning kamot mo, kita mga anti-Katolik nga anti-December 25, magtipon ta, mag-rally tayo sa Kongreso nga, postpone kay mo na ang tinood. Wag yung mo gahom di ay nga mo usap sa bakak. Ang inyo rep igor mo gawyo di sa wa mo gihimo. Tama. Di ba kung sakto kang tao na nahibalo kang sayop ni? Ano man kay himo ang nawi nga tuliron para mausap ng kalendaryo. Ang inyong pizza may atong sok-sok diha. Ang ila ra mo ana ang pagbugal-bugal ra man god. Pag-IBI ba? O isa pa ba, i-prove lagi nang sa turno na birthday. Lagi, wa may Kaya sa inyo pag-prove, na mo ebidensya nga, kita ra ba Brad Raul? Botano na ba ta nga? Tinuod ba nga si Cristo na tao December 25? Asa may iyang birth certificate? Iba ilang, nanay, mana, mura ilang mapatana? Okay. Takay po ng birth certificate niya sa turno. Kisa iyang nanay, asa pagkatao, kisa iyang hilo to? Asa to pagkatao? Okay, klaro man na to. Si Cristo na tao, kisa iyang pagkatao, si Mamiri. Asa na tao? Bitli prata. Karo sa na tao? Pwede siya December. Historical man na. Pero anong inyong isuksok ng turno? Na Diyos man na. O, ang Diyos dili tinood ba na? Buot-buot mo nga. Nganong nagbuot-buot mo nga na tao ang dili tao. Di ba na siya tao nga nag-exist? Di ba na sa historical ka tao nga sama sa ato nga nag-exist? Nga naatay adlaw na tauhan. Oh. Nganong dihay yung mituo sa bakak? Pero sa unang saksi pa kay imo ginagasangyaw. Amo may itudlo sa amo kay. Kuan ba may memory card ba may isuksukan may memory card. So ang ora na inyo isult. Ay kanay may sutan ta ron. Sa tawo Brother Paul no. Kay wa ko pangutanan nimo ani day. Sa tuwa sa saksi pa di ka sa una day ang imo ding kung unsa kay gitudlo dos taas sundong gina sa dabikit kita mo bikil gamay inyo sundon. Wa kay choice. Ngano ba? Mosulod magud ka kay mao man ang kahayag. Sa karon na years o karon mga 50 years mo na gitudlo. Tanang gyud mo diha mosulod mo. Kung pagka 50 years na po ni usbo na po na kay sayop ni mo na po ni kay biyaan na po tong ilan dito amo ato na po din eh. Oy. Oh. So ang saksi ang ilang kamatuoran experimental. So di ka magana kini mo na tinuod karon. Kay posible gyud na kanang ilang gihuptan ron nga tinuod ko no. Mahimo na nang di tinuod sa umaabot na panahon. No? Basta ang usa lang gyud ang bakak nga di gyud nila usbon nga mahimong tinuod kanang Jehovah ra gyud. Nahibaw naman sila ng Jehovah sa'yo. Nahibalo sila nga ang Yahweh is correct ng Jehovah. Kung sincero sila nga magtudlo ng tinuod, di dapat usbon na saksi na ng Yahweh. Nganong kung nag-usab-usab sila sa ilang gituuhan nga sayop kuno, kay mao ni ang bagong kahayag. Nganong di man na usbon. Patan ako, may ba sila nga okay man ng Jehovah Brad, okay man ka mayon ko ako, pwede ba ko magsaksi? Pero dili ko magsaksi ng Jehovah, saksi ko ng Yahweh. Saksi ni Yahweh. Pero mag-uban-uban ko sa inyo, wag magpunyagod ko. Pero ako, saksi ko ng Yahweh, kay mamang ka ng tinood. Di mo pwede brad, kay mag-uniform maganda. Sa ato pa, mandamay lagi sila sa ilang sayop. Mandamay gino. Pero di ka pwede nga kana lang siguro bro, akong gituuhan nga usa nga di na nila mausap. Tama. Kaya kung usbo na ilang nga saksi ni Jehovah, o saksi ni Yahweh, bisan hibalo sila ang Yahweh is correct ng Jehovah. Muhatag man ang impression sa kalibutan at tanawal lagi. Sayop lagi ng Indo. Maulaw na sila. Meaning, napasubo na sila sa sayop. Magpakamatay na lang yun sila sa ilang sayop. Karami bitaw kung pamilyar niyo bro, kana si Ricoy, naman asa sa Facebook, kanya si nagapost-post, si patapsing sa mga Katoliko. Nya pag imor kong tubagon, di na po nakalak na bang iyang kuan, iyang comment section. Dapat anon siya sa mga pasangil sa Katoliko, iyo pa niya iyang comment section. Tubag po siya panagsa. Vlog-vlog, ramon nang iya, ato mga, ang tinuod ba?
So, muna Mao na bro ang mga tao nga dili magpa-correct sa ilang sayo. di pa correct na balik-balik na. Magpatuyang lang sa ilang gibati nga sayo. Mao gyud. So ang sa una sa sa saksi pa sa una nakadumdum ko na kay gisgutan sa una nga actually wa man jud kay amigo nga Katoliko sa una kanang amigo nga close friend wa man jud kano kay nabanggit sa una nga kay na kasi sa ito bro na kay nabanggit nga dool sa simbahan sa inyo nakita gini mo nga sa gibuhat nila sa Katoliko nga Kanang may tungkol sa kanang pag-build o kapilya. kato ba? Oo nga, kato ba? Pwede isa nimo bro, may bawa po mga tao na ba? Sa among sa unang panahon sa among lugar, ang presidente dito sa kapilya, sa saksi pagkuha sa gamay pa ko. Saksi pa ka. Maka-observe man gud may nga kining pag i-improve na ang kapilya, mayon ditong presidente sa Kaaba nga magbaili ta. Na baili. O magbailihan ta ang income sa baile mo na gamiton sa pagpalit og materyales para ma-improve ang simbahan. So kami nagtuon may nga ang Katoliko dai no gani ang ila dai good source of kanang sa ilang improvement ang gamiton ng kahilayan. Dinabe time bro nga ang bailihan na ay magdinong gabay. Na daghan oy. O pinatyanay. So motong na soda sa muhunahon na nga dai ang Katoliko. Pero karon hibalota nga dili na mo giingon sa atong simbahan. Tudlo. Pwede to nga katong panghunahon na bunga lang to di atong usa ka tawo. Grupo dito, maputo ilang paagi sa paglikom o kwarta para kadapat silang simbahan. Pero dili gito mao ang advice sa atong simbahan. So, pero sa panlantaw na sa manan Catholics, mura nagmauna na ang sistema sa Katoliko. Para sa amo. Sa amo nga nakita na magino mo ang system sa Katoliko. So to pa, pero posible to nga kadto lang ang gihimong initiative ni antong maong lugar. So sa to pa, nasi yung una gyud nga yan ang Katoliko di ay. No. So ini pala isulti sa mga Katoliko po mo sangyawan. Na mo na mo himon nga paagi sa pagsaway pod. Pagsaway kana. Okay, mo na yung Katoliko lagi kahilayan na inong maagi sa iyong pag-improve sa simbahan. O di man na siya bro marepyot kuno manakit na may ebidensya. Na ebidensya. Bali makita man. Na mga gahian ba? Sige, social media makita pa dato ng uban nga mga. Pero ato nang klaroho nga di na mao ang system sa atong simbahan. Mo gyud. Posible nga diskarte lang to sa maong grupo nga gusto po nga nindot ang ilang kapilya. Sa kining kuan ang doon ako ika-advise gamay no sa mga di lang sa Katoliko, o di lang sa saksi, kundi sa ubang mga denominasyon. Halimbawa, kung magsangyaw magani mo sa mga Katoliko, magdala mo catechism of the Catholic Church, sa itong catechism na to, ito example, magdala mo, kung Katoliko yung sangyawan, mo apply mo sa catechism. Ingnon yung Katoliko nga, mo man yung teaching, mo dili mo tanan, mo ilang basihan. Dili kay, tudluan niyo sa inyong relihiyon, tudluan niyo sa pagtulunan ninyo, Katoliko man ko, tudluan ko ninyo inyo, baka ang tubag na ko ni ana, nga naman, lahi makapagtulunan, tudluan ko ninyo sa inyo, baka ka na sa di ko mo accept ana, nga naman. Kung Katoliko ko, dapat mo tudlo na ko, Katoliko usab. Dili gid pwede nga kamo. Muna akong kambro sa akong kabahin lang, di ko modawat og iyan ang sistema. Modawat man kana ikaw pero motubag sa akong nga pangutana. Na basic ang pangutana ra gud, di matubag di ta kontento, di ko modawat ana. Ila man na. Umutan na nakagubot tungod sa reliyon. Bitaw. Okay. Muna ang pasabot. Panayin ta bro. Ikaw. Panayin ta bro. Hapit naman ang kambro Pasko. Unsa maning pulong nga Advent o Adventos? Ang Advent coming. Nagulat. So kita natay duha ka gipaabot, no? Ang ikaduhang pag-ani sa Ginoo, kato iya unang pagkatao man to, gitawag to siya nga incarnation. Karon ang iyang second coming gitawag parousia. So ang parousia posible na nga di na siya nato maabtan, maunang atong pag-abot po sa atong kamatayon. Mao nang nahagbong ang Advento part po sa preparasyon sa atong kinabuhi nga basin mauna pa ang pag-abot sa atong kamatayon nga di pa makaabot sa Advento gyud sa Ginoo. So mao na nga kada kita mga Katoliko natay mga Advent recollection pagpahinumdom nga mag-prepare ta sa atong kinabuhi sa importante nga Advento sa kinabuhi sa tao. So kay Advent man god. So Bro Paul, dini siguro gikuha ang Seventh Day Adventist kay Advent man. Ang usapon na sila. Ang root word man sa Adventist is Advent. Ang Adventist nagpaabot
Whereas ang Advent pag coming man, pag-abot. Ang Adventist mga tao nga nagpaabot. So bisan kita pwede man matawag yun nga Adventist. Kay nagpaabot man ta sa Ginoo. Pero dili 7 day. Dili ta 7th Adventist. Oh. Ang ila gidugto man lang 7th Adventist. Kay nagpaabot man sila kada semana sa Sabado. So atong gipaabot si Kristo man. Dili magandang adlaw atong gipaabot. Kay si Kristo moabot man sa bisan unsang orasa. Oh. Okay. Bro Paul, kini man gyud. Ganina iyang gi-mention ang December 25. Pero before pagkabadodong, si Kristo dili pwede mahimong Adventist. Okay. Kaya kung si Kristo Adventist, kinsa man Kristo nga iyang gipaabot. Correct. Di ba na pwede kasi Kristo mahimong Adventist. Kaya ang Adventist nagpaabot sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. So kita pwede tang matawagan na kay nagpaabot sa Kristo. So si Kristo di pwede mahimong Adventist. Kaya naman kinsa man iyang gipaabot na Kristo nga mo balik. Nga siya man ang mo balik. Di ba? So dili na pwede ma-apply kang Jesus kanang word nga Adventist. Ang Catholic pwede. Kasi Kristo universal man. Oh, pwede siya tagong Catholic. Pwede tago Adventist. Ano siya? Okay, salamat Bro Paul. Kay si Bro Raul nag-mention man og December 25, December. Paki-explain ko no ni Bro Paul aning kalendaryo nga atong gigamit karon ug atong lain pon nga kalendaryo sa unang panahon. Okay. Ug unsay mga ngalan aning anong na January, na February, paki-explain ko no Bro Paul. Actually, ang Roman calendar sa unang panahon napulo ra gito sa kabuwan. Ang sa tuig. Ang sa katuig. Kaya kanang January o February ad laman na. Mo bitaw ng kanang atong bulan nga October, November, December, kanang word mo Octo 8 magod na. 8 man octopus. Ang octopus walo ka gaway. So ang October mahibong ta kung ang word nga Octo is 8, kung nabutag man sa ikanapulo nga bulan sa atong kalendar. Ang November gikan man sa November 9 man na 9. Ano ang November na nahimo may ka-11 nga bulan. 11 Ug ang December ika man sa word nga DC. DC pa ka. DC 6, DC 18. Napabasa line of 10 ba? So ika man sa word nga dika 10. So 8, 9, 10. Anong nabutang mahino is kay 10 ang December dika DC. Ano ang 12 man. Ang November nga 9 nga nabutang man sa 11. Ang Octo nga 8 nabutang man sa ikanapulo ka bulan. Kay kanang adto mo gyud na saktong hanay. Yo kung may duha ka bulan gipon no. So kanang word nga October literally gyud nga sa mga audio na. Sa Roman calendar pa. Roman calendar. So ang October kaning adto natunong gyud sa ikawalo ka bulan. Literally gyud. Ang November nabutang po sa siyam ka bulan. O ang December nabutang sa ikanapulo. Mo gyud na siya iyang sakto nga lugar. Na irog na kay gipon-an man og duha ka bulan nga January o February. Ang January in honor kan Janus nga God of the beginning. Mo bito ang unang bulan sa mga Hudyo Abib or Nisan man. Marso man na. So walay. Ang unang bulan kaniadto Marso. Mo na ang sa Jewish calendar ang ilang Abib, ang ilang unang bulan takdo sa atong Marso. Beta na Marso, Abril ta mag-celebrate og Holy Week. Amo ni mo. Okay, basta sa 12 sa kuan sa Exodus, ang unang bulan ila katong Nisan. Nisan Ang unang bulan Marso gyud. So gi-add na to ang duha ka bulan, di ang October is kay ikawalo nahimong ikanapulo. Na irog siya. So, ana na ito siya. So, Brad Paul, paki-explain ko no, Brad Paul, ug unsay kalainan sa Gregorian calendar ug Julian calendar. Ang Gregorian calendar mauna na ang kalendar nga gihan-ay na gyud sa atong simbahan. Saint Gregory. Gihan-ay gyud sa atong simbahan ang iyang liturgy, ang celebration ba nga magka-usa ta. So ang Gregorian calendar
although refine na sa Julian calendar, gi perfected lang gyud sa atong Santo Papa o gi-align sa mga liturgical celebration sa atong simbahan. So naay gamay nga kini gitawag nga revision. O kanang kalendaryo ha, mao ang halos gigamit sa tibuok kalibutan. Gawas anang mga sa China sila mga Chinese calendar sila. Ang Arabian na po sa Arabic calendar, ang mga Hudiyo na po Jewish calendar. Pero kinabag-an sa kalibutan ang gigamit ang simbahan nga gi-imbento gyud sa atong Santo Papa. Na muna ron ang gisunod sa kadaghanan. Julian calendar. So dapat ang kini ay mga laing sikta day Bro Paul, dapat di sila mogamit ng atong kalendar. Kung panalitan ikaw Hudiyo, sa Badista ka, mas nabes ang magamit ka ato sa Jewish. No? Kaya magkatakdo mo. Oo. Sige mo kung pangatake ining adlang ipapahulay. Pero hinungdo man nato nga ang Jewish calendar, ang Roman calendar adapted na sa Babylonian calendar. Oh. So dito gud ang mother calendar. Di man ta mag-mother calendar sa Egyptian kay dili man ta magkatakdo kay ang wa man sila semana nga 7 ka adlaw. Sa kalendaryo ng Ehiptohanon magkapareha ta og bulan 30. Pero dito magkaparehag semana. Kung man sila semana dito nga 7 ka adlaw ang ila decade man. Buti pa sa ila ko sa kabulan 3 ka dekada. Minang ilang isa ka bulan 3 ka tag napulo. So kung 3 ka nag napulo pila man 30. Kita upat man ato akuan semana. Oh. Ug naay mo kape no sa duha mo na naay portion po sa kalendaryo nga usay maglima ang iyang Domingo. Kay matipon og man tong tagduha nga exist. Kay 28 ra man ang upat ka semana, di ba? So na exist nga duha. O 30, o 31 tulo ang mo sobra. Muna naapoy bulan nato sa tuig nga malima ang Domingo. Malima gid ang semana. Semana. So, lailahi gyud ay kalendaryo ang Hudiyo. Dai. No, O malima ka ng Domingo ba o Sabado ana. Oh. So kung adto ni tag Egypt pa ni Bro Paul, sa Egypt, Lahi ang ilang kalendaryo dito dili po parehas sila, ato oo. wala ko kapangayo dito kalendar. Lahi po wato ka sa China. Chinese calendar. Lahi po to Mayan calendar. Sa Islamic calendar na po ilang kalendaryo. Pero ang lesson halos majority kini. Oh, kini nga to. Gregorian yun. Amerika ta mo. Malagi. Europe. So dapat din maglahi din yung mga Kusa kasi goodness of God. Kusa kay motira na. Dapat Dapat sa kalendar na ba? Di ka na iba na ilang Sabat, gisold maganda sa pagan system. Gi-attribute ra ilang ikapito, gi-attribute ra ba? Nga. Mura sa Katoliko ba? Nga. Mura sa mga mo na celebration ato na attribute. Grabe, no? Tapos una nang ilang mga pangatake na to sa Katoliko. So napay punta na ba daw? Murag ano mo sa tono siguro to? Sakto na siya to. So, daghang salamat og I hope mga among gamay nga discussion na amoy mapupo og na may mga lapses kamo na lang pod ang mosabot na mo kay kini amo actual man gud conversation. Kini amo. So, salamat og ang Dios manalangin kanatong tanan.